Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ito po ang Tipon-Tipan sa PIA at siyempre ngayong araw na to isang mahalagang usapan na naman ang atid namin sa inyong lahat. Kaya makinig po sa loob ng isang oras na talakayan dito lamang sa ating palatuntunan sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita Eslicas. Ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Kasama natin ngayong umaga siyempre ang ating mga kabarkada at kaiklap, ang atin pong mga batikang mga mamamahayag ng Lambag, Cagayan. At syempre ang ating bisita ay mula po sa Environment Management Bureau o EMB. Ano nga bang update na dito sa ating ipinatutupad na Republic Act 9003? Ito po ay na-discuss natin itong mga nakaraang taon at nalaman natin na ilang mga lokal na pamalaan ay ginagawa yung kanila pong kaparaan ng kayang gawin upang sa ganun tumupad sa atin pong batas. Ano rin po ba ang klasifikasyon na ngayon ng ating mga ilog dito sa ating Lambak, Cagayan o kaya dito sa ating pong lalawigan ng Cagayan at iba pang mga usapin ang atin pong yahatid sa inyo ngayong umaga. Makikilala natin mamaya kung sino-sino ang ating mga kasamahan. Full force po ang ating mga opisyal mula sa EMB Region 2. Bago yan, atin munang bigyang daan si kasamang Benji De Iro para sa ating mga kasamahang media practitioners. Thank you, Oliver. Good morning. Kasama po natin ngayon ang taga-telebisyon, taga-radyo, and of course taga-print. Unahin natin pinakabatas, ang Bureau Chief ng Philippine News Agency, si kasamang Sim Dilan over there. Of course, si kasamang Tano Tudao at saka si Munding Pancha ng FBN DCTV, si Jun Acosta ng Sunshine Radio, DZYT, at saka si kasamang Bombo, Sandy Azurin. Siyempre si kasamang Jenny Muntik na. Ang yung lingkod si Benji De Iro. Magandang umaga. Maraming salamat kasamang Bench at siyempre si Lindy ng University of St. Louis, ang ating student journalist mula po sa Radyo ng Bayan. Mamaya makakasama natin si kasamang Teresa Campos mula sa Radyo ng Bayan. Sa ating technical studio o kaya sa technical side, si kasamang Alvin De Los Santos, si kasamang Modesto Ferrer at nasaan si kasamang Tony Goyagoy. O ayan, andyan na. At siyempre sa Radyo ng Bayan, kasama natin si kasamang Tommy Bumanglag. Sa Clearview Cable ay si kasamang Marshall Bakiran. Sa atin pong RBC ay si kasamang Chubby Tabalanza at si kasamang Elon. Narito na rin po si kasamang Digna Pagulayan ng RPN DZT Team. At ngayon po ay ipakikilala ko sa inyo ang atin pong butihing panreyong patnugot ng Environment and Management Bureau. First time po niya sa atin pong Tipon-Tipan dahil mag-iisang taon pa lamang po siya bilang Regional Director po ng ating EMB Region 2. Narito po si Director Cesar A. Shador Jr. Maraming salamat sir sa inyo pong pagpapaunlak at sa ating pong imbitasyon at siyempre sa pagbisita po sa aming pong tanggapan at maging na rin sa ating mga media practitioners. Ang inyo pong pagbati sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Salamat Oliver. Magandang umaga sa inyo lahat, sa ating mga kaibigan sa Press Media. Yung ating ibang membro ng iba't ibang ahensya dito na nandito rin. Magandang umaga sa inyo lahat. Yung ating mga kasama sa Environmental Management Bureau, good morning. At sa lahat ng nakikinig sa malawakang programa ni Mr. Oliver Bakay, good morning sa inyo lahat. Maraming salamat po, Director. At muli po ang aming pong pasasalamat sa inyo pong pagbisita sa amin. Kilala na po natin ang karamihan sa kanila, pero ipapakilala ko po ulit sa inyo. Narito po si Sir Romeo Fragata, ang atin pong Climate Change Coordinator ng PEMO Cagayan. Si Madam Annie Kabatbat, ang kasama ko sa Philippine Garbology Marathon na walang kakupas-kupas, ang Chief po ng Planning Division. Siyempre si Sir Ruel Cubero, ang Chief po ng Administrative Division. Si Madam Marisa Balubal, ang Ecological Solid Waste Management Coordinator. Si Ma'am Vicky, ang walang humpay na ating pong kinukulit sa Environment, sa Education Information Section. Si Madam Vicky Pataguan po yan. And of course, si Madam Isabel B. Anzia, ang Chief po ng Pollution Control Division. Isa rin po yan sa ating palagiang kinukulit sa interviews. And si Sir Manolo Sumabat, ang Chief po ng Environment, Environmental Impact Assessment
Division. Ayan. Sila po ang ating kasama ngayong umaga sa ating pong palatuntunan. Ayan, kasama na natin si kasamang Teresa Castillo Campos ng DWPE Radyo ng Bayan. Unang-una po, sir, ay gusto nating i-update yung pong ating pong ginagawang effort upang ang ating mga lokal na pamalaan ay matupad yung pong itinakda ng Republic Act 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ba? Tama po ba ako? Sa atin pong mga bayan-bayan po dito, ano na po ang update nito, sir? Salamat, Oliver. Ang ating pong rehiyon, ang Environmental Management Bureau Region 2, ay siya pong pangunahing ahensya ng nagmumonitor po yung compliance ng ating mga lokal na pamahalaan tungkol po sa pagtupad sa batas ng Republic Act 9003 o yung tinatawag na Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang ating pong may bibigay bilang update po dito ay nakaraan pong linggo, nagkaroon po tayo ng isang meeting, pagpupulong o isang orientation program. At ito ay inuukol natin sa lahat ng mga barangays at ibang opisyalis po ng Tuguegarao City. Ito ay sa kahilingan na rin po at pakipagtulungan natin kay Mayor Jefferson Soriano. At yun po ang kinalabasan po yung pagpupulong ngayon o meeting ngayon, orientation, ay nabigyan po natin ng sapat na kaalaman ng mga barangays dito na siya rin pangunahing tagapagpatupad ng Republic Act 9003. So tungkol po sa paano pag-aayos ng basura, pagtatapon at koleksyon hanggang po doon sa ultimate disposal po ng basura. Oo. Sir, sa tingin ho ninyo, although sa mga nakaraan ay merong sistema na ipinapatupad dito sa lalong-lalo na sa paghahakot ng basura, naghahakot naman po sila. Pero dun sa ating kasing batas, may mga specific system na or kaya ay mga kaparaanan na upang sa ganun ay maging maayos yung atin pong pag-implementa dito. Sa tingin ho ba natin ay maipatutupad na po ito, lalong-lalo na doon sa dapat merong segregation at source, something like that, doon sa ating pong batas? Tama yun, Oliver. Sa katunayan nga, kung ating susumahin yung mga compliance ng ating pamahalaan lokal, unang-una ay marami na sa kanila yung tinatawag natin na 10-year management plan. So ito yung requirement natin sa batas, sa mga local government, na sa loob ng 10 taon ay dapat magsumiti sila ng kanilang mga plano, regardless po kung ito ay yung bagong mayor o yung dati ng mayor, ng kanilang pamamaraan para matugunan yung problema sa basura. But at the same time, kakibat na rin ito yung ekonomiya, yung development ng bayan at saka yung urbanisasyon. Okay. So, halos 80% na ang lahat ng mga pamahalaan lokal ngayon ay nakapagsumiti na sa atin ng tinatawag na 10-year management plan. Yung iba ay na-evaluate na natin at na-approve na. Pero dito sa Cagayan ay meron po akong magandang ibabalita. Yung Gonzaga po, yung unang-una pong bayan na na-approve yung kanyang 10-year management plan. Anong bayan po? Gonzaga. Gonzaga. Po. Okay. Yung iba po ay nasa evaluation pa lang at meron po tayong mga komento. At para po sa kanilang i-revise po yung kanilang 10-year management plan bago po natin tuluyan ma-approve po yun. Sir, doon sa 10-year management plan, ano po yung mga, of course, napakaraming laman ang ating plano, pero ano po yung pinakadapat na inyo pong tinitingnan dito sa kanilang plano upang pumasa po, sir? Ang pinaka-importante dito sa 10-year management plan ay meron silang sapat na lugar para sa kanilang pagmamanage ng basura. Alam po ninyo, hindi lang po yung tinatawag natin na sanitary landfill ang dapat nating gawin o itulong sa mga lokal na pamahalaan, kundi pati na rin po sa mga yung ibang pamamaraan o yung mga alternatibong pamamaraan sa pagmamanage ng basura. Sa ngayon po ay yung sinasabi natin na sanitary landfill ang na-approve po natin sa pamagitan po ng Environmental Compliance Certificate. Opo, oo. Ay 17. 11 na dito yung mga operational at yung 6 pa po ay under construction.
Ibig sabihin po, yung hinahanapan po yung tamang disenyo at ginagawa pa po ito na isang mahusay na lugar para sa sanitary landfill. Yung pong mga open dump sites po, na ayon naman sa batas natin ay dapat sana wala na mga dump sites dito. Ay sa kakulangan po siguro ng pundo ang pamahalaan lokal at dahil po mataas ang cost, ang paglalagay na isang sanitary landfill, ay pinapayagan po natin na gamitin muna yung mga open dump sites. Pero meron pong kaakibat na pamamaraan yan para humaba pa yung paggamit ng dump site na yan ay sa pamagitan po ng paggamit ng 3Rs o yung reduce, recycle, and recovery. 3 hours. So, kumbaga parang inaalaw nyo, pero sir, ang tanong po ba ay hanggang kailan po yung binigay po natin sa kanila upang sa ganun ay makakomply sila doon sa atin pong mandato na dapat meron po silang at least controlled or SLF? Hindi ako makapagbibigay sa ngayon ng kung ilang taon pa na pwede nating i-allow ng paggamit ng dump site. Pero may mga programa po tayo dito sa pamahalaan nasyonal. Halimbawa po, yung tulungan po natin sila na magkaroon ng material recovery facility. Ito pong mga material recovery facilities na ito ay sinisegregate na po natin yung mga basura. Alin po na pwede pang gamitin dito, ma-recover natin. At ang matitira na lang po ay yun pupunta dun sa mga dump sites. At ang ating pamahalaan naman ay nagbibigay din ng tulong finansyal. Pero meron pong mga requirements natin yon para maibigay po natin. Sa katunayan po, dito sa ating rehiyon, 4 po yung mga munisipyo na binigyan po natin ng tulong pinansyal para sa pagpapatayo po ng material recovery facility. At sa pahalagang 500,000 pesos po bawat munisipyo. If I may mention po, nandyan po yung Santiago, San Mateo, nandyan po yung Quirino at saka yung Aritao. Marami pa pong susunod ang ating pong titingnan na mga pamahalaan lokal, mabibigyan natin ng biyaya at tulong para po dito sa material recovery facility. Dangan nga lang po ay unti-untiin po natin dahil yung pagbaba po ng pondo ay hindi naman po sabay-sabay o isang malakihan na ginagawa, kundi unti-unti po at habang inihanda pa po natin yung mga ibang pamahalaan lokal na makomply nila yung ating mga requirements. So ulitin ko lang sir, 4 yung atin ang nabigyan ng ating tulong pinansyal para sa MRF nila, Santiago, San Mateo, Quirino, and Aritao. Tama po ba sir? Okay. Sa ating mga media practitioners, so meron tayong tanong tungkol sa implementation ng RA 9003. Si kasamang... anong bayan daw? Bayan po yun. No, it's Quirino, Isabela. This is town of Quirino. Yung pong Difon of nabigyan Quirino, natin it's sa not Quirino, Quirino Isabela. ay yung Difon. Sorry, hindi ko pa nabanggit kanina po yung bayan. Oo, kasi meron tayong bayan ng Quirino kasi sa Isabela, sir. All I thought it's town of Quirino in the province of Isabela. Si kasamang Digna Pagulayan sa kanyang katanungan. Thank you, Ver. Good morning po sa ating lahat. Balikan lang natin, Ver, yung segregation of waste kasi matagal ng problema yan, sir, dito sa ating lungsod and some parts of Tugigaraw. Ano po kaya in your end, sir, ang pwedeng magawa ng EMB para maobliga natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo sa mga residente, na talagang isegregate yung pong kanilang mga basura at hindi po yung pag naglabas sila ng basura, sama-sama po? Ayon po sa aking naobserbahan po sa ibang lugar, para po masulit po yung segregation ng waste na yan, umpisan po natin siyempre doon po sa ating household. May kanya-kanya pong kulay yung mga ginagamit po ng mga bags ng basura na yan. Pero ang problema po natin dito, pagdating sa koleksyon, pinagsama-sama pa rin sa isang truck. Ngayon may solution po dyan. Bakit halimbawa po, household, segregate natin yan, ito yung nabubulok, ito yung hindi nabubulok. Itong araw na ito, ang kukolektahin ng basura ay itong nabubulok. Yung susunod na araw, ang kukolektahan naman ay yung mga nabubulok at saka yung medyo marirecover natin. So, in that way, ay tuloy-tuloy, ma-assured natin na yung kung saan pupunta yung ating mga basura, yung tamang pupuntahan.
Ah, I don't know kung acceptable pa rin dito sa ating bansa yung paggamit po ng incinerator. I think this is a big issue when we still formulating ka po yung Clean Air Act. Marami pong ayaw sa incinerator, pero dahil po ito ay nagbubuga ng dioxin and furans at ito ay nagkakaroon ng sakit na cancer, yung mga mamamayan na siyang makakalanghap yung hangin na yon. Pero kung ito ay maganda ang pagmamanage natin, ay magiging makabuluhan yung isang teknolohiya na ito. At dahil po ang Clean Air Act, ang sinasabi naman po ay hindi naman pinagbabawal yung incinerator, kundi yung proseso kung paano mo tinitreat yung dumi o yung basura. Na kapag mali yung proseso na yan, ay ito yung dahilan para magbuga ng dioxin and furans. But the technology itself is still allowed. Dito, hindi natin ini-implement, sir, sa ating region. Dito ay hindi natin ma-implement yung incineration dahil sa nakikita po natin, ang pamahalaan lokal naman natin dito, especially in Cagayan, ay sumusunod sa ating Republic Act 9003, lalo-lalo na doon sa mga alternatibong pamaraan o teknolohi. At iwasan po natin muna ang paggamit po ng incinerator dahil po ito ay mataas po ang cost ng operation nito. Kung magagawa po natin yung controlled dump sites o isang maliit na sanitary landfill na sapat para gamitin ng isang munisipyo in accordance with its population growth, then bakit hindi natin gawin ito? Pagtulungan natin, nandito yung ating bureau, nandito yung ating kagawaran, nandito kayo, kasama, tulong-tulong tayong lahat, magagawa natin yan, maatin natin yan. Okay. Yes, kasamang TJ, and then mamaya si kasamang June Acosta. Bago sa katanungan ni kasamang TJ, Yes. welcome muna natin si kasamang Jenny Limos ng Clearview Cable Television. And of course, si Director din, andito para si Director Purita Dicas. Na-acknowledge na natin si kasamang Tere. Yes, kasamang TJ. Morning, sir. No? Yung pahayag po ni Red Tumaliwan na pangatlo po ang siyudad ng Tuguegarao pinaka-polluted at nandito po yung pinakamaruming palengke. Bakit po nangyari po ito? May kapababayaan pa kaya yung administration? Alam po ninyo, mahirap po naman na ang administration ay dapat natin i-blame sa lahat ng nangyayari dito sa problema ng basura na isang lugar. Lahat po tayo ay culprit. Aminin po natin, lahat po tayo ay culprit sa problema ng basura. At nandyan po yung ating pamahalaan, nandyan po yung mga namumuno sa ating bayan na mga siwa at sa pamagitan po ng kanilang management style, ang mamamayan po naman ay susunod para po matugunan natin yung mga, o maayos natin yung mga problema. Naniniwala ako na para maibsan natin ang problema na ito, it's a perennial, hindi lang ho perennial ito, mga dekada na ang nakakaraan, basura pa rin. Aminin natin na habang dumadami ng tao, lumalaki po ang problema sa basura. Yes. At kung hindi po nabago yung ating kultura, patuloy po na maging problema yung bagay na yan. Gaano pa po kadali o kahirap kaya yung isang maliit na papel ay tinatapon na lang kung sino-sino dyan dahil po wala ho silang inisip na anyway maliit lang naman ito, hindi mapapansin na basura yan. Sa ibang lugar, ibinubulsa yan. Or even yung maliit, yung chiclet. Yes, oo. Imagine, itatapon nila doon sa mga upuan ng sakyan. Kawawa naman yung mag-occupy ng upuan na yon. Masisira yung kanyang pananamit. Meron akong na-analyze dito. Yung mga ticket na mga buses. Ilang bulto yan sa isang araw pag lumabas lahat yung mga buses na yan. At napabayaan natin, may tapon ito sa mga karsada. Pagdating ho ng tag-ulan, saan ho pupunta yan? Ito ay sapat na bumara sa isang drainage niyan. Na ang mga 10
of cubic meters ang idadaloy sa drainage na yan. Mababara ito kapag hindi natin, paghinayin natin na maitapon itong mga maliliit na tickets na yan. So again, kultura po ang dapat natin baguhin dito. If we want to improve our lifestyles, malinis na kapaligiran, baguhin nun natin yung kultura. Kaya nga tama po, Director, kailangan pa rin yung continuous education sa bawat isa. At madalas nga, pati itong mga estudyante hanggang ngayon ay ang hirap turuan. Meron pa rin yung nagtatapon. Pag nakasakay sa tricycle, nagugulat ka na lang sa harapan mo, meron yung bigla na lang ito natapon sa daan. At ito naman na ituturo siguro sa paaralan. Kaso tama po kayo, nasa kultura po talaga natin. Si kasamang June Acosta muna, mamaya kasamang TG. Nababanggit na rin po ninyo, sir, na kinakailangan simulan ito sa taong bayan upang magkaroon sila ng kaalaman dito ay sinusulong po ninyong Republic Act 9003. Dahil actually mismo ako, di ko nga alam kung sino yung right agency na pwede palang mamahala about sa mga ganito pagdating sa pollution. Pero hindi ho kaya po pwedeng mag-conduct po tayo ng series of panawagan siguro na ang magkakaroon din ng pera sa basura basta't maturuan lamang sila kung papaano sila mag-produce ng pera dun sa basura. Tama po kayo. Sa katunayan po, yung ibang bayan ng Isabela, in fact, yung isa naming speaker doon po sa orientation natin para sa siyudad ng Tugigaraw, ipinakita po niya yung mga iba't ibang produkto na galing sa basura. Yung mga bayong, yung mga parang ornamentals, etc. Lahat po yun ay galing sa basura. At doon po ay kumikita ang isang komunidad. Anong bayan yon? Kawayan. Kawayan City. Napakaganda po yung programa nila. In fact, pwede pong pinili na po natin na maging resource person po yung opisyal na yon para po dito sa Tugigaraw. Dahil nakikita natin na halos magkapares lang po ang katayuan ng Tugigaraw City at saka Kawayan City. Now, if we can adapt the system being implemented by Kawayan, then we might as well also help alleviate yung environment ng Tugigaraw City. Okay. Sino pa ang may katanungan on? Si kasamang Tere. Samang Tere. Okay, hello, good morning po, Director. I remember po during the Environment Summit, meron pong binanggit nun si Mayor Jeff na hinihingi niya po yung intervention ng EMB, technical assistance perhaps, para daw po malinis yung Pinakanawan River kasi ginagawa na ho siyang tapunan ng basura. May we know, sir, kung meron na pong mga initial meetings or activities na ginawa po natin? Nandito po yung ating hepe ng Pollution Control Division na siya pong nangangasiwa sa programa po ng Water Quality Management Area, ito pong Pinakanawan River, si Dr. Isabel Ancia. Yes, Ma'am Bel. Magandang umaga ulit. Actually, yung Pinakanawan de Tuguegarao ay bagong designate to Water Quality Management Area. So ito ay na-designate siya by virtue of a department order last January. So ang nagawa na po natin is, nagkaroon na po tayo ng presentation of the DAO, the implementing roles. So ang gagawin natin next step dito for scheduled next week is we will present with the board kasi doon po with the designation of a water quality management area o tinatawag nating WACMA, mag-organize po ng governing board. So magkaroon ng board meetings dito at yung next step natin is to already prepare, the governing board will prepare its action plan, to prepare a long and short-term action plan to manage the Pinakanawan River. Andun na po yung mga problema, how to resolve the problems and the pollution of the Pinakanawan River. So yung membership po ng governing board
composed of the local chief executives or meron silang permanent representatives. And yung mga barangays na nag-traverse dyan sa Pinakanawan de Tuguegarao. Also, members of the technical working group ng governing board ay yung mga line agencies na may katungkulan sa pag-implement ng management ng waters natin. So, all in all, actually, pati multi-sectoral groups kasama yung mga barangay officials dyan. So, ang totality ng members ng WACMA is more or less 40. So, nag-group siya by governing board, by technical working group, then by the multi-sector. Kanya-kanyang function yan. And we are very lucky na dito mismo, sa Cagayan, ang una-unang WACMA na Pinakanawan de Tuguegarao Water Quality Management Area. Ito po yung balem pinaka-pilot sa Region 2. So, dito lang, sa palibot muna ng Tuguegarao ang ating So, pong study. Pinakanawan de Tuguegarao embraces up to the Upper Peña Blanca. Upper Peña Blanca, the up to whole saan po? sub-watershed of Pinakanawan de Tuguegarao. Saan po mag-e-end, ma'am? Sa basta sa yung buong sakop ng watershed ng Pinakanawan. So, up to Peña Blanca po. Dalawang municipality ang sakop po niya. Okay. Peña Blanca and Tuguegarao. Peña Blanca and Tuguegarao po. Okay. Yes, kasamang Tere. Any further Yes, ma'am. question? Follow up ko lang po. Sa latest po ninyo na pag-aaral sa quality, water quality ng Pinakanawan, ano na po ang estado nito? Kung ligtas ho. Kasi marami ho mga nagbebenta ho ng mga fishes, di ba? Galing ho sa Pinakanawan de Tuguegarao. Oo nga eh, kung ano po ba, yung mga isda na galing ho nahuhuli doon, Mori, Russian, pwede pa ho kainin, ma'am? Safe po ba ang mga Wala pa tayong pag-aaral as to ano yung mga pollutant na nandyan sa mga isda natin. Ang ginagawa na pa lang natin is we are really gathering yung mga primary pollutants na nandyan sa katubigan ng buong Pinakanawan de Tuguegarao. Kung siya ba ay pwede nang mapaliguan, mainom, but doon sa mga recent na data, although continuing monitoring ang ginagawa natin mula nung na-designate na siya, quarterly na natin ginagawa ito. At unfortunately, medyo matataas ang coliforms dito sa lower Pinakanawan, which is actually sa Tuguegarao side. Pero siguro we will come to that dun sa mga action planning natin na we do further research as to the quality ng mga isda na kung kaya pang kainin ng tao hanggang dyan lang sila. Wala pa naman po tayong pag-aaral patungkol doon. Okay. Siguro in partnership with BFAR. Kasama po ang BFAR sa Yes, governing board. Okay. Sige, ma'am. Pero yung sinasabi nating coliform na present, mataas sa Tuguegarao area, ano po yung risk niya sa ating pong health and environment? Sa assessment lang namin initially kasi dyan nagpapaligo ng mga kalabaw, yung mga tai-tai kasi yung mga coliforms na ito Yes. mga dumi ng tao, Yes. mga dumi ng animals at saka pati yung mga galing sa mga basura, Yes. mga total coliforms na yan. Naglalaba na tayo dyan mga surfactants. So all nagko-contribute sa pag-pollute po ng ating tubig ng Pinakanawan de Tuguegarao. So, siguro hopefully we will be addressing that pagka nandyan na talaga yung yung board natin. Okay. Yes, kasamang Munding. Tatanungin ko lang kung meron pa bang maituturing na classification A sa ating mga ilog Yes. dito sa Region 2, ma'am. Sa Region 2, actually, sa Cagayan, particular sa Cagayan, meron pa tayong Class A Saan, ma'am? At kapag Class A, I guess, ang pinakamadaling explanation, pwede pang inumin. Konting treatment na lang kasi A talaga ang inumin direct. Pero kung A siya, Oo. Bawa River is still Class A. The upper Bawa. Pero ito ay na-classify pa noong 1997. So hindi pa natin 1997. alam kung ano na ang magiging classification niya kasi sa ngayon kasi hindi pa natin pwedeng mabalikan pa itong mga ito dahil may mga priority rivers pa na dapat natin i-classify. Yes, Siguro pag natapos nito, balikan natin itong mga ito to reclassify. Ma'am, Class AA ang yung direct na pwedeng inumin. Pwede nang Wala inumin. tayong ganun na, ma'am. Wala po.
Wala na po. Class Wala A. nang AA. A na lang tayo ngayon. Yung A, konting nag-iisa treatment. nga, Kung yung A. pakuluan mo muna bago mo inumin. Bawa River, nag-iisa na nga yata yung A natin eh. Hopefully A pa rin siya hanggang ngayon. At Kasi nag-iisa na lang, ma'am. 1997 pa po ito. Ako nanganganib din. So imagine, ilang taon na yung nakaraan. Dumadami yung mga tao, dumadami yung dumi. Of course, hindi pa natin ma-determine at unless we do some water quality analysis na naman dun sa mga tubig na yan. Okay, So, sa follow upper up. ito, ma'am, upper Bawa River. Oh. So, yung ibang ano naman, ibang mga rivers natin, ilan yung maituturing na hindi na talaga pwedeng magamit? Ano pong Or, classification? anong pinakahuling classification, yung as in garbage na maituturing kung Ay, garbage. Ibig sabihin Dead River. pinakamarumi? Oo, pinakamarumi Dead daw po. River, ang base po sa records natin po, nung 1993 pa po, ito kasi na-classify yung andyan sa Tumawini and Balasig. That was 1993 based on records. Sa classification niya is Class D. Ibig kasi sabihin ng Class D, kahit ano nang itatapon mo dyan, baga Dead River na yan. Dead River. Oh, pero that was 1993. Baka naman nagbago ngayon. Baka naman gumanda. Kasi wala nang papuntahan na mas madumi pa na klase. Kasi A to D lang yung classification natin. Okay. How frequent yung ginagawa ninyong or yung frequency ng ginagawa ninyong pupunta dito for the reassessment or retesting? Hindi po. Kasi ganito po ang scenario nito. Sa regions po, isa lang ang kaya natin i-classify na river. Although ngayon lang nangyari ngayong taon na dalawa because magkalapit yung dalawang river sa Ilagan. Dalawa ang sinasubject. Ang proseso po kasi noon, isang taon na research study yan. So for 2 quarters na dry season at saka wet season, so 1 year. 4 quarters analysis natin, we get the geometric mean na mga analysis natin sa BOD, sa coliforms, ganun. So, isang taon na pag-aaral po. Including na po yung mga immediate environment. Habang nagsasampling tayo, ini-study na natin ano mga yung nagko-contribute sa pag-pollute ng katubigan natin. Dito sa Pinakanawan River man, particular sa area ng Tuguegarao City, ano po yung present classification niya? Ang Pinakanawan de Tuguegarao, upper Pinakanawan, that is sa Peña Blanca, is Class B. And sa lower Pinakanawan de Tuguegarao is Class C. Opo. Mag-start Okay. po yung Class D from doon sa Josefa, pababa, hanggang dito papuntang Katagaman. Yun po ang Tuguegarao side. Yun yung Class C, ma'am. Class C na siya. Class C pa rin siya po. Class C pa rin. Oo. Anong year po yung classification na yun, ma'am? 1993. Pero siguro itong Pinakanawan de Tuguegarao na water quality management area, since continuing po ang sampling natin for 3 years kasi, we can now get the reclassification of Pinakanawan de Tuguegarao after 3 years. Kasi ang proseso po ng pag-reclassify is 3 taon naman. Na pag mag-classify ka, 1 taon lang. So medyo matagal ang proseso. Kaya pala ganun po yung, kumbaga parang 1997, 1993 pa rin yung ginagamit natin kasi napaka-tedious din pala yung inyo pong Akala namin, kung pupunta kayo doon, kuha ng sample, and then kung ano yung makita doon, yun na yung classification niya. One site lang. Hindi pala, no? Kumbaga parang kailangan dadaan sa mga proseso. Hindi kaya lalong bumaba yung classification niya because in 1993, hindi naman ganito kagrabe yung natin yung sewage natin problema natin sa Baka naging D na siya. sa natin yung sewerage system natin Ngayon, diretso na kasi sa ilog yung natin, yung mga drainage canals natin. So hindi kaya bumaba pa ito lalo sa classification D, ma'am? So far po, base po sa datos natin, Class C pa rin po ang classification niya. Oo. Kasi may mga nabubuhay pa dyan. Kikita natin kahit paano may mga nabubuhay din pa mga isda kayo nakukuha. Matataba nga, ma'am, at saka malalaki. Kasi siguro masyadong maraming vitamins. Oo, kung may
minsan Meron kasi parang mga isda. matatempt kang bibili kasi matataba at malalaki. Meron kasi mga isda no tolerant sa mga pollutants din, no? Okay. Oo, Akala ko sabihin katulad ng ng- rich in vitamins. Oo. Yes, Director. Any comment? Ang classification kasi natin, pag-monitoring ng classification ng mga water bodies dito, ay bagamat may pagkakataon siguro na pwedeng bumaba yung classification ng ating mga katubigan dito, gawa nga na yung growth ng ating ekonomiya at saka yung population. Opo, oo. Pero ayon sa datos din natin, kasi nga every quarter, meron po tayong ginagawa na monitoring yung mga parameters na kailangan makita natin dito at ano na ba talaga yung level ng mga parameters na yan. At ang resulta po, yung mga nakikita natin sa analisa ay nandun pa rin po sa range ng Class C. Okay. Oo. Bagamat merong variation po, medyo bumaba ng konti ito, medyo tumas ng kainto, but on the average po ay Class C pa rin po yung classification ng tubig. Okay. Meron pong in connection. Yes, Sir Romy. Sir Romy, ano po ang inyo pong may dadagdag doon? Gusto ko lang may dagdag tungkol dito sa mga classification of river system kasi kinaklasify natin ang mga bodies of water in order to know their best beneficial use or intended use. Kaya walang malinis, walang madumi, kundi kung anong best use yung kanyang designation, ito yung kanyang ano. Halimbawa, yung nabanggit natin kanitang Class E, Class B, Class C, Class D. Itong Class A, pwede nang inumin to with a little disinfection. Yung Class B, sinasabi ron na you can conduct activities like swimming, yung contact recreation, mag-swimming. Class pwede B yun. po yun. Yung Class C, definitely, dapat walang contact recreation din, but for boating purposes and for fishery and for irrigation purposes. Yung Class D, ito isang classification na for, anong tawag dito, for agriculture, irrigation, livestock, ito, mga ito.